and welcome to CHOP Service Center and Tutorial Services. And itong welcome ko po ay going to those na hindi po enrolled sa ating review ng criminology kasi para po sa kalaman ng lahat, lalo sa mga reviewin ng criminology natin sa CHOPS, meron po tayong mga reviewees naman ng POE tsaka FOE na dito lamang po sila enrolled. Kaya I would like to officially welcome yung lahat po kayo syempre, especially yung mga reviewers nga po ng POH at FOE. We welcome you sa CHOP Service Center. So for this evening, we're going to have our quick and comprehensive, of course, orientation ng ating pong Penology Officer Examination and Fire Officer Examination. Okay? So dito, ang ating pong magiging coverage o yung pag-uusapan natin is una, ano ba yung mga dapat nating paghandaan o sa ating pong magiging review program. Okay? Including yung ating yung schedule, schedule ng magiging pasok natin, yung mga discussions ng mga subjects and topics na pag-uusapan natin based on the Civil Service Commission mandate, of course. And kasama rin dito yung mga do's and don'ts o yung ating pong mga netiquettes since online tayo, syempre meron pa rin tayong mga regulations na dapat sundin in order to keep our review program as smoothly as possible. And also, kasama rin sa pag-uusapan mamaya, yung mga important matters pagdating sa mismong actual na araw ng board exam, ng inyo pong entrance examination or POH at FOE examination. So, we have here, kasama ko po dito, ay sila Sir Borge and Sir Astalabista para po tulungan tayo na ma-orient ng properly sa ating pong review program for the POE and FOE. So officially, I would like to start our orientation. So, by the way, para sa mga naka-enrolled po sa ating pong POE at FOE, teka, kita ba yung aking presentation? Yan, medyo lag lang ng konti. Oo. Naghahang siya, no? Pero okay lang yan. Sige. So anyway, sa mga enrolled po ng ating POE at FOE na hindi enrolled sa criminology, I would like to introduce myself. I'm Sir J.M. Tulyao and I'm a graduate of criminology. In CHOP Service Center, I'm one of the regular lecturers and kasama na rin po sa mga tumutulong when it comes to the administration. Kaya ngayon kasama niyo po ako as your lead person for the orientation. Okay? So, ngayon po, ang aking cover ay dalawang bagay. Una, yung coverage ng examination ninyo. And pangalawa, mamaya, ay yung ating pong mga do's and don'ts o yung ating mga netiquettes. Okay? So, let me start by informing everybody kailan po ba ang ating examination. So, according sa ating Civil Service Commission na nag-o-offer o nagbibigay ng ating Penology Officer Examination and Fire Officer Examination, our examination date will be on June 7, 2026 and that is Sunday. Okay? So, ilang buwan pa? May 2 buwan pa tayo for our preparation. Mahabang oras pa yon, pero kahit pa paano, despite na mahabang oras, mabilis ang oras natin, di ba? So we have to take advantage of every opportunity na meron tayo. And after the examination ninyo, ang targeted date of results naman will be on July 20, a month after o ng actually almost 2 months after ng examination. Okay? Now, ano ba yung mga examination coverage natin? Ano ba yung mga ine-expect natin na maitatanong pagdating sa atin pong Penology Examination tsaka Fire Officer Examination? So ito po ay nakabase sa announcement o sa mandate o doon sa announcement ng ating Civil Service Commission. Okay? Unahin ko muna sa ating Penology Officer Examination. Now alam nyo naman, Penology, it's about jail, it's about correction, it's about administration and control and supervision ng ating ng mga jails natin, ng mga prisons natin, ng mga PDLs natin, di ba? So, nahahati sa dalawa ang examination po ninyo. General ability and specialized area. Nauna, sa general ability, diyan po napapaloob o yung mga from the word general, no? Diyan napapaloob yung mga generic knowledges na dapat po meron kayo bilang isang penology officer. Una, yung general information, nandiyan yung mga kahit anong bagay o na patungkol sa governance, law enforcement, sa ating pong bansa, so in community, so random talaga yung mga tanungan diyan, no? Pero don't worry because in this review program, syempre may mga basihan tayo na mga ituturo sa inyo which is
based na rin sa mga previous board examination or previous examination. So kaya alam pa rin natin kahit papaano ano ba yung mga i-expect natin na itatanong sa general information. Sa verbal naman po, verbal, quantitative, and logical reasoning, dyan po ituturo sa inyo yung mga grammars, okay? Ano pa? Mathematics, no? And yung mga logic, no? Pag sinabing logic, yung mga tanungan na hindi siya yung parang pang ano hindi siya yung pang hindi siya yung pang board exam eh. Ibang klaseng tanungan dito eh. It's more with common sense. O, kaya kapag wala kang common sense, huwag ka na mag-exam. Oh, sorry ka, kasi babagsak ka. Kidding aside. Pero diyan ituturo sa inyo yan ng mga lecturer ninyo o yung mga ganong bagay. Ngayon, the other half of the penology examination is the specialized area. And from the word specialized or the word special, dito na po may tatanong yung talagang mga specific topics pagdating sa jail, penology, and about supervision ng mga PDLs. Okay? Now specifically, ito yung mga nakalagay sa na-announce or nabanggit ng Civil Service Commission. Una, jail management and operations. Now, kabilang dito yung mga tanong ng concept and applications ng pagmamanage or pag-administer ng ating mga kulungan. Okay? Paano ba natin pinapatakbo yung ating pong mga city jail, municipal jail, and district jail? Ano yung mga pinapatupad natin na policies, programs, ano yung mga dapat na sinusunod ng mga PDLs, no? Na lahat ng patungkol pagdating sa pagmamanage ng ating po mga kulungan. Okay? Pangalawa, custodial concept. Dito naman, nakaspecify dito, how do we control, how do we secure, supervise, and manage yung mga PDLs natin? Particularly, ano yung mga dapat na ginagawa or sinusunod upang masiguro natin na palagi nababantayan ang ating mga PDL. Ano pa? Palagi nating nabibigay o napupunan yung pangangailangan ng mga PDL natin. Okay? Kasama din dyan yung mga ginagamit nating kaparaanan para masiguro natin na magsiserve ng maayos yung mga PDL in terms of their sentence, rehabilitation, therapeutic modalities, etc. etc. kasama din dyan. Okay? Now, speaking of therapeutic modalities, therapeutic and rehabilitation, pangatlo naman, inmate welfare and development. So, kasi in jails, no? In jails sa mga hindi po graduate ng criminology, ano? Sa jail kasi, hindi lamang po nakafocus sa pagkakakulong yung ating pong penology. Kasi ang pinaka main purpose or main essence ng penology is about how to reform, okay? Reformation about how to reform a person na minsan nakagawa ng pagkakamali at paano natin siya tutulungan na magbagong buhay. Okay, so in the jail sa loob ng mga kulungan natin, bukod sa pagkakakulong nila, may mga iba't ibang programa tayo na pinapatupad para ma-develop nila yung kanilang mga sarili. Develop in the sense na makalimutan nila o matalikuran nila yung mga maling gawain nila dati at mapalitan ito ng mga bago or mga ibang bagay na pwedeng makatulong upang maituwid nila yung kanilang mga sarili o kanilang mga buhay. Para once na sila ay lumabas ng kulungan at matapos ang kanilang sentence, ano ba yung mga pwede nilang gawin upang makabangon ulit sa kanilang pagkakadapa. So kabilang dito yung mga tanungan tulad ng mga yun nga, rehabilitation, reformation, and also yung mga workshops, okay, na itinuturo sa ating mga BDLs para meron silang mga abilities tulad ng handicrafts bilang maging hanap buhay nila o paglabas nila ng kulungan. Kasama din yung mga religious activities, sociological activities, etc. etc. To develop themselves, personally speaking. Okay? And last is yung administrative matter. Ito, base ito sa ating mga batas. Okay? Especially Republic Act 1675 and Republic Act 9263 o yung pinakabatas natin patungkol sa ating pong BJMP. Okay? Pero kasama rin dito yung mga ibang mga circulars, memorandums, and other administrative matters na patungkol naman sa mismong agency ng ating Bureau of Jail Management and Penologies. Okay? So yon yung coverage ng ating Penology Officer Examination. Now, on the other hand naman po, sa mga enrolled ng ating Fire Officer Examination or FOE, ano naman yung mga itatanong? So, in accordance sa ating pong Civil Service Commission, okay, dalawa din po ang division ng ating pong FOE, General Ability and Specialized Area.
The difference ng POE at FOE is that yung percentage of grading system. Kasi sa POE, it's half and half talaga eh. 50% sa general ability, 50% sa specialized area. While in FOE naman po, 25% sa ating pong general ability and 75%, no, napakalaki, sa ating specialized area. So, same questions or same ideas na mga tanungan ng POE at FOE pagdating sa general ability. Talagang magkakaiba yan sa specialized area. Kasi nga kapag fire officer examination, of course, nakapokus ito sa mga sunog. Sa mga ginagawa ng ating Bureau of Fire, firefighting, etc. etc. To be more particular, ang mga tanungan natin dyan, una, fire safety and prevention. Dito, napapaloob yung mga ipinapatupad ng ating Bureau of Fire in pursuant sa ating RA 9514 or the Fire Code of the Philippines. Ano ba yung mga dapat na sinusunod ng mga establishmento upang makasiguro na mababa ang tsansa na magkasunog sa isang building o sa isang establishmento nga. So, ito yung mga chine-check, ini-inspect, or nire-review ng BFP para po masiguro na mababa or walang mga tinatawag na fire hazard sa isang establishment. Kasi that's our way of preventing fires from happening. Kasi literally we cannot predict fires, di ba? Hindi naman natin kaya predict yan eh. Unlike krimen na opportunity yung ating ini-eliminate, di ba? Pero sa mga sunog, yung mga hazards o yung mga tinatawag na conditions na pwedeng makadagdag ng chances ng sunog. Halimbawa, nandyan yung mga overloading, yung mga exposed na electrical wiring, di ba? Yung mga nakasaad sa fire code natin, yun ang mga tinatanong sa ating pong fire safety and prevention. Okay? And also, kadagdag din natin yung mga ini-issue na memorandums and instructions and regulations ng ating Bureau of Fire of Protection. So, dito kasi sa BFP, gumagawa sila ng mga policies, programs, and regulations bukod sa mga nababanggit sa ating mga batas na itong ginagawa nila mga programs and policies para po ma-update yung ating mga fire safety and prevention measures. Syempre kasi since yung batas natin fixed lamang yan, kailangan mag-update ng BFP. Kaya gumagawa sila, nagpo-formulate sila or nagpo-provide sila ng mga bagong issuances para sundin ng mga establishment owners. Okay? Pangalawa, pag nagkasunog naman, fire investigation, arson investigation particularly. So dito, pag-uusapan po ninyo, i-review po ninyo yung mga batas pagdating sa arson, and particularly the Revised Penal Code and the PD 1613 o yung ating new arson law. Kasi doon po nakalagay yung mga elements ng krimen ng arson, ano pa, yung mga situations, no, para ma-distinguish natin kung ito ba ay accidental or intentional, and ano ba yung mga pwedeng magamit na evidence para po malaman natin ng investigador at masabi na sinadya o intentional lang sa sunog. So diyan po nakabase yan sa mga actual operation ng ating pong mga Bureau of Fire Investigators or Arson Investigators, base na rin sa ating Manual of Investigation. Kasi nandoon po nakalista yung mga approaches ng pag-imbestiga, ano bang dapat mga tignan, hanapin para malaman nga kung accidental or intentional ang isang sunog. Okay? Kasama na rin dito yung mga paghawak ng ebidensya. Kasi syempre sa isang investigasyon, napakahalaga na dapat mapreserba ng maayos yung ebidensya natin, hindi ba? Kasi isang maling galaw lamang po sa ebidensya, pwedeng maging inadmissible yan. Pag sinabing inadmissible, yun po hindi tatanggapin ng ating korte, di ba? So meron tayong mga patakaran para po masunod o para po masiguro na yung evidence natin ay magiging admissible or magagamit in investigation. Okay? And last but not the least, yung rules of court natin. Meron tayong mga patakaran sa ating rules of court na nakasaad para po masunod or para maging align sa ating pong batas o yung mga ginagawang actions ng ating mga investigador. Okay? And last, administrative matters din. Katulad ng ating pong jail, nandyan yung ating RA 675 and 9263. Kasi ang BFP, nabuo din po under ng 1675. Okay? Pero bukod diyan, pati yung mga bagong batas natin, yung modernization ng BFP, civil service rules, etc. etc. ay patungkol naman sa management or administration ng ating pong Bureau of Fire
protection. Okay? So yung pagpapatakbo ng agency natin. Okay? So yun, yung mga coverage no na itatanong pagdating sa inyo pong POE tsaka FOE examination. Okay? Pag mayroon pong tanong ha, magsabi lang po kayo, naka-open ang ating chat box para po ma-encourage o para po mabigyan pansin ay mga katanungan po ninyo. Okay? So now, I will give the floor or the mic to the next speaker na kanya naman pong i-cover ay yung schedule ng ating review. Okay? So, let me introduce to you one of our lecturer and admin staff ng CHOPS Review Center, Mr. Remark Borja, former reviewee ng CHOPS, isang criminologist, isang PNP examination passer, and siya rin po ang pinakamagiging focal person ninyo pagdating sa POE at FOE. Kaya pag may concern kayo, sabihin nyo lang ang magic word, Sir Borge. Okay? Susulpot yan parang kabuti para tulungan kayo. Okay? So again, without further ado, Sir Borge, ikaw na po bahala sa schedule ng review natin. So, yun. Thank you so much, Sir Tulio. So, magandang... Ako po ba'y naririnig? So, type tayo number 1 kung talagang clear yung aking voice. Ayan. So, karamihan dito siguro mga reviewee din ng LEC, no? Ng criminology. So, may ilan tayong other courses. So, papahapiawan ko yung ating schedule, ha? Okay. So, para sa kaalaman ng lahat, so meron po tayong 40 days ng ating magiging kabuuang lecture para sa ating FO at POE examination na darating ngayong June 7, 2026. So, una, dito kita nyo 29. So, ngayon to, orientation natin. Then, tomorrow, so magkakaroon tayo guys ng diagnostic examination. So, sa diagnostic examination po, so i-cover natin lahat ng subject. So, magkakaroon siguro tayo dito ng kahit mga 300 items. Yes, 150 for POE, 150 for FOE. So, pwede naman i-take yan kahit FOE lang yung i-take mo, pwede mo rin take yung POE. Para dagdag kaalaman lang. So, yan. On May 1, 2, and 3, so ito na yung official start ng ating regular lecture, ha? So, first subject natin, or first area is numerical reasoning. So, May 1, 2, 3. So, ang lecture natin dito, guys, ay si Sir J.D. Singkoy. So, sa mga lect takers dito, kilala nila to, gawa ng siya rin po ang nagturo sa ating NAPOLCOM exam. I mean, NAPOLCOM review. Next. So, on May 4. So, on May 4, same lecture pa rin po, Sir JD, pero magiging exam ratio. So, ano po yung exam ratio? So, kapareha po ito ng Q&A. So, magbibigay si Sir JD ng siguro 100 items na sasagutan ninyo, then irarasyo po niya. So, ganun po magiging flow. After 3 days ng regular lecture, magkakaroon tayo ng Q&A para solid tayo. So, next subject natin, logical reasoning. Ang lecturer po natin dito ay si Ma'am Jessica de la Cruz. So, same din po ng unang subject, magkakaroon po tayo ng 3 araw na regular review. Then, on May 8, ganun din po, magkakaroon tayo ng Q&A ratio. So, yan. Okay, next. Next subject natin, guys, verbal reasoning. So, on May 9 to 11, so verbal reasoning na po tayo. Ang ating lecture dito ay si Ma'am Micaela Torres. Then, on May 12, Q&A ratio naman sa verbal reasoning. So, yan, no? Tatlong subject under general information. So,
first 2 weeks ng May. I mean, first 2 weeks ng ating review. Yun muna ang ating itatopic. I mean, itatackle. So next, under din ito ng subject ng general information, meron tayong 1987 Philippine Constitution. So ang lecturer po natin dito ay Sir Miko. Yan. Kilalang kilala to ng mga lect takers. Sir Miko Manalo. Yes po. Yes po. Pero inform ko lang kayo, may mga days tayo na may klase tayo sa umaga, 9 to 6 p.m. Then, karamihan naman ng ating klase ay 7 to 12 midnight. Yun naman talaga yung actual schedule natin. Pero para maging halimaw kayo, linagyan ni admin ng umaga. So mamaya, sa next slide, makita nyo yan. Ayun, so on May 13 and 14, so 2 days Sir Miko, sa subject na 1987 Philippine Constitution. Yes po, may replay po yan. Opo, magkakaroon po yan lahat. Yes, mapa-umaga o gabi, may replay yan. Sir, pag nagklase ba ng umaga, makancel yung klase sa gabi? Hindi po, magkakasabay po yun. So parang whole day po yung klase nyo. Yes po. Yes po, same lang po. FO and POE, same lang po ng topic sa pagdating sa numerical, logical, and verbal. Magkakatalo lang po talaga sa specialization po. Okay. So pagdating naman po ng May 15, so ang subject natin po dito ay exam ratio in professional conduct and ethical standards. So Q&A type. So ang ating lecturer po dito ay si Ma'am Jessa Singkoy. So ito po yung kapatid ni Sir JD Singkoy. So huwag kayong mag-alala, gawa nagtuturo yan si Ma'am ng core ad subject select naman. So kaya kabisado niya yung ating subject na ito na ethical standards. Okay. Ito na, nakita nyo na, no? On May 16, bali, dalawa yung schedule natin. Isa sa morning at isa naman sa gabi. So, sa morning, therapeutic modalities po. So, si Ma'am Jessa Singkoy po uli. Then, pagdating ng gabi, ayan, magkakaroon po tayo ng klase ulit sa general information. So, bali, kabuuan na po ito. So, ang gagawin po ni Sir Tulyaw ay pipili lang po siya ng mga importanteng topics na lalabas sa exam na naka-align sa ating TOS na linabas ng civil service. So, general information, ang ating lecturer po ay si Sir Tulyaw. So, ayan. Pagdating naman po sa May 17, so dito po sa umaga, magkakaroon ulit po tayo ng schedule. So, May 17 to what date? Anong date to? May 17 to 20. So, specialization on POE. So, dito na papasok yung mga specialization ng POE. So, sa mga magti-take ng POE, dapat pumasok po kayo dito, no? So, on May 17, guys, sa umaga, simula ng specialization on POE. So, 9 a.m. to 6 p.m. ha. Then, sa gabi, may continuation tayo na klase sa General Information by Sir Tulyaw. So, nakikita nyo naman sa screen, no? POE lang po ba allowed dyan, sir? Opo, gawa ng yun po talaga yung iti-take nila. Pero kung sa mga FOE, kung gusto nyo mag-join, why not? Pwede rin naman po. Halo yung pero sa bagay, baka kasi maghalo. Sabi nga ni Sir Tulyaw, magkaiba kasi ang specialization ng FOE at POE. So mas magandang lang. Ang pumasok na lang dito sa oras na ito ay yung mag-take ng mga POE. POE ka, naisip mo yung fire, no? Oo, baka halo-halo.
Ang tinanong about sa POE, masagot mo, Arson, no? Tayo dyan. So, on May 17 to 20, so yan, specialization on POE, ha? Yung mga POE takers, kailangan pumasok kayo dito. So, ayan. So, on May 20, guys, pagkatapos ng klase sa umaga ni Sir Nolly, sa gabi naman, magkakaroon ng klase uli. So, dito, FC na natin, FC, sa gabi. So, FC sa numerical reasoning, final coaching. O para sa mga hindi criminology dito, ang FC po ay final coaching po. So, dito po sa final coaching, ay Q&A type na tayo lahat, ha? Q&A type na po. Ayan. So, on May 20 and 21, so, FC na natin sa numerical reasoning by Sir J.D. Singcoy. So, ayan, malinaw naman sa schedule natin. Okay. So, on May 21 pala, guys, may classes pala sa umaga. Kung makikita nyo dito, tad kayo din ng klase, oh. May 21 to 30. So, whole day. O, isave nyo na lang to, ha. I-send ko naman to sa GC nyo, yung file. Para ma-save nyo sa ano nyo. Ayan, paano po kaya yan mag-conflict sa review sa lecture? Okay, yun lang magiging problema talaga. So, mangyari niyan, every lecture naman po ay recorded. So, sa mga lect takers po, mag-focus lang muna sa criminology. Criminology review lang muna kayo. Then sa gabi, pwede nyo naman balikan yung ating recording dito sa FOE POE. Para hindi lang kayo nabibehind ng topic sa ating criminology. So, ayan. So, on May 21, 9 a.m. to 6 p.m. sa umaga hanggang May 23. So, si Sir Nolly Incad po uli. I mean, May 22 lang po. May 21 and May 22. So, FC sa Penology exam. So, ang ating lecturer ay si Tatay Chops po. Yes. Yan. 21 and 22 ha, tandaan, 9 a.m. to 6 p.m. Then sa gabi, sa 21, FC sa numerical reasoning. Then sa 22, gabi, verbal reasoning naman po tayo. Okay, si Ma'am Micaela. Opo, si Ma'am Micaela po uli. Bali, FC sa verbal reasoning. Yan. O para hindi lang kayo maguluhan. May klase sa umaga, may klase sa gabi, ha? Tandaan palagi. Palaging titingin sa schedule. Okay. On May 23, so FC FOE. So ang ating lecturer po dito ay si Sir J.M. Pontiveros. O si Sir Ponti po. So karamihan ng dito, naka-join dito, criminology takers, di ba? So kilala nyo si Sir J.M. Pontiveros. So ang kanyang tinuturo ay CDI. So ang Arson ay nakapaloob sa subject ng CDI. I mean sa area ng CDI. Okay. So May 23 sa gabi naman po, continuation ng verbal reasoning final coaching. Same lecturer, Ma'am Micaela Torres. Sir, yung schedule na yan, pwede po ba isend sa group? Yes. Isasend ko po yung file nito. Then, pakiusap, isave nyo ha. Gawa ng yung ibang student, tanong ng tanong kung may pasok bukas, may pasok ngayon. So, para hindi tayo paulit-ulit ha. Pero kung may changes, mag-announce ka. Ayan. So, by the way, yung schedule po natin pala ay tentative. So, every time, pwede mabago yan. So, depende na lang sa availability ni lecturer. Gawa ng may mga emergency tayo na hindi inaasahan. So, pwede mabago yung schedule. So, every time naman mag-a-announce po kami sa GC. Opo. Nandun naman po ako sa GC, pati si Tatay Chaps. So, ayan. Okay, on May 24, sa umaga po, continuation ng ating FC sa FOE. So, si Sir Pontiveros po uli. Then, pagdating sa gabi, ayan, nagbabalik yung ating
malupit na lecturer sa LEA, Sir JM Tulyao. So magkakaroon tayo ng special discussion in FOE. So 2 days po yan, May 24 and 25, 7 p.m. to 12 midnight. Ayan. Then on May 25 sa umaga, I see Sir JM, continuation sa FC. Okay, May 26. So dito, May 26 to May 30. So makikita nyo guys, sisimula pa lang yung regular lecture on FOE. Gawa ng si Sir JM ay medyo hectic yung schedule. So hinanapan po namin siya ng regular lecture sa FOE. So ang available po niya ay May 26 to 30. So huwag kayong mag-alala, FOE takers. Itong 5 araw na to, sigurado mabubusog kayo sa information. Basta pumasok lang po kayo ha, FOE takers. Sino ba yung mga FOE takers dito? FOE takers. Siguro marami-rami siguro yung mga FOE takers natin dito. Ayan. So May 26 to 30 5 days po yan. Take note nyo, FOE takers. So 9 a.m. to 6 p.m. po tayo ha. Yan, May 26 to May 30. Then punta naman po tayo sa gabi na schedule sa May 26 to 30. May 26 and May 27, 7 p.m. to 12 midnight. So, FC sa logical reasoning. So, same lecture po tayo, Ma'am Jessa de la Cruz. And then, May 28 and 29. So, 7 p.m. uli to 12 midnight. Summarize selected topics in POE. So, magkaiba pala to. Hindi pala parehas ng topic na i-discuss ito. So, May 28, 7 p.m. to 12 midnight po. Summarize selected topics in POE. So, ang lecture natin, Sir Jake Kalongkong. Then, pagdating ng May 29, summarize selected topics naman po in FOE. Ayan. So, both POE and FOE, summarize selected topics, will be discussed by Sir Jake Kalongkong. So, ang oras po niyan, 7 p.m. to 12 midnight. Pakitandaan po ha. Okay, May 30, 7 p.m. to 12 midnight. Ito na. FT. So, ano meaning ng FT? So, fast track po ha. Fast track coaching and verbal reasoning. On May 30, fast track coaching and verbal reasoning by Ma'am Micaela Torres. So, ano po ba yung fast track coaching, sir? So, fast track coaching, parang final coaching po siya na medyo mabilis na. Opo. So, new set of question naman po ang i-discuss dito ni lecturer. So, kaya huwag kayong mag-alala para mas marami kayong malaman. New set of question. So, iba sa FC na provide niya. So, pag sinabing FT uli, medyo mabilis na final coaching. Kaya kailangan maayos o malakas yung pundasyon natin ha. So, regular lecture pa lang po, dapat matibay na po tayo para makasabay po tayo sa FC at fast track coaching. So, yun. Sir, pabalik lang muna po sa slide. Ayun, May 31, meron pala na iwan dito. So, on May 31, fast track coaching naman po sa subject na numerical reasoning. Ayan, numerical reasoning. So, lecturer natin ay si Sir J.D. Singkoy. Sir J.D. Singkoy po ulit. Basta numerical reasoning, Sir J.D. Singkoy. Tandaan nyo palagi. Yes. Every file na sinisend ni lecturer, isisend ko po sa inyo para kayo na po ang mag-provide ng hard copy. Opo, kayo na po mag-provide. Hindi po ipoprovide yung ni Chaps yung hard copy ha. Napupunta kayo dito sa sa office. Sa venue. Hindi po. Soft copy lang po.
Then paalala sa mga LEC takers o CLE takers, wag na wag kayong hihingi ng hard copy. Soft copy lang pagdating sa FOE and POE. Baka itulad nyo sa CLE na humingi kayo ng hard copy dito, ha? Hindi po. Soft copy lang po. Ayan. So, nandito na tayo for the month of June. So, on June 1, we have fast track coaching in logical reasoning. Same lecturer sa logical reasoning, Ma'am Jessica De La Cruz. Then, June 2, fast track coaching in FOE. So, FOE po, ang lecture natin ay si Sir J.M. Pontiveros. Okay, on June 3, fast track coaching on penology or POE. So, ang ating lecture po dito ay si Ma'am Jessa Singkoy. Tulad ng sabi ko kanina, huwag kayong mag-alala. Gawa ng si Ma'am Jessa Singkoy ay nagtuturo po ng core ad area. Yes. Ayan. Okay, on June 4, FOE huling bulong. So, sa mga FOE takers, wag na wag kayong a-absent dito, ha? Huling bulong means final briefing na po ito. Last minute tips. So, wag kayong mawawala sa araw na ito, ha? So, ang oras po natin dyan ay 7 p.m. Ayun na, may nasabi na akong bastos, ha? Nagdoble up. I'm sorry, guys. So, ang oras po natin dito ay 7 p.m. to 12 midnight. Bastos ka, Sir Borge. Okay. Okay, on June 5. Okay, fast track summarize topics. So, nakita nyo naman kanina yung schedule ni Sir J. Fast track summarize topics in FOE and POE. So both specialization, ha. Itatackle yung Sir J. So dito sa fast track summarize topics, Q&A na, ha. Guys, pagdating ng FC, fast track, huling bulong, tandaan po palagi na Q&A type na po tayo, ha. Yes po. Gawa ng hindi na ipapaliwanag ni lecturer ng mahaba kasi tapos na kayo sa regular lecture. So pagdating ng final coaching, again, final coaching, fast track coaching, and huling bulong, Q&A type na po tayo. Yan. Paliwanag po ba? Nagtatanong, huling bulong po ng POE, sir. Okay, huling bulong. POE? So dito, sa huling bulong, ano mo natin, iakit po natin kay admin, ha, sabihan po natin. Pero pagkakaalam ko dito, ang maghuhuling bulong siguro dito ay si Tatay Chaps sa POE po. Opo. So isisingit na lang, may mga bakanting oras naman po tayo sa May. So maraming bakanting oras, siguro baka doon po isingit. Magkakaroon yan, huwag kayong mag-alala. Sabi ko nga, ang schedule natin is tentative. Pwedeng mabago, okay, pwedeng madagdagan yan, pwedeng mabawasan, ay hindi mababawasan yan, sigurado ako. Gawa ng magiging zombie kayo. So, pwedeng madagdagan yan, yung schedule nyo, para solid po kayo. Okay. Pagdating naman po ng June 6, so dito, may pre-board examination tayo in all areas. So, kagaya ng mga examination na ititake nyo sa regular lecture, ganun po uli. Pero dito po is medyo yung mga updated na question. Yes. Opo. Pagdating sa logical, numerical, verbal, ang ipapatake ko ng mga exam dito, mga question dito, ay yung mga bago na lumabas. O, ayan. Pati rin po sa mga specialization, ha, FO and POE, magkakaroon rin po tayo. Basta on June 6, magkakaroon po tayo niyan. So, walang nakalagay dito na oras. So, announce na lang ako sa GC nyo. Mag-a-announce na lang po ako. Then, last, June 7.
So, ito na yung araw ng pagtutuos, guys. So, on June 6, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pupuyatin. So, umaga, i-upload na natin yung exam. Para on June 6, sa gabi, makapagpahinga ka po kayo kaagad. Apo. Kailangan nyo ng lakas, kailangan nyo magpahinga, kailangan nyo matulog ng maaga para prepared at handa kayo sa June 7 sa inyong mismong exam. Ayan. So, tinatanong nila, may replay po ba, sir? And saan po makikita? So, ang ating replay ay makikita nyo sa G Drive. So, every time naman po na may replay, I mean, matapos yung lecture, ay i-upload po yan sa G Drive ni admin. Ni admin. Oo. So, iyan po ay isi-send sa GC nyo. Huwag kayong mag-alala. Every time may new upload, i-upload yan sa GC nyo. Isi-send yung link mismo ng video. So, ayan. So, madidiscuss na po yan ni Sir hasta la vista, ha? So, kung anong oras yung call time. Ayan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong time. Then, ito na ang ating netiquettes. Sir Tuliao? Yun. Hello again. Good evening again. Yun. So, yun yung schedule natin for the POE at FOE. Reminder lamang po, yung present na schedule ni Sir Borge is tentative. Ibig sabihin po ay may pagkakataon pang mabago yan. Ay depende po sa availabilities nga ng ating lecturer at due to certain unavoidable circumstances, di ba? Pero yung mga nakalagay na pangalan naman dyan, yung mga lecturers dyan na nakalagay, na-schedule na naman talaga yon. Ang ibig lang sabihin pag sinabing tentative is baka may magbago lang. Kaya pag may magbago, i-announce naman yan sa ating po mga group chat. Kaya palagi po nating i-on ang ating notification, ha. Baka mamaya yung group chat ng ating pong POH at FOE nakamute sa inyo. Kaya pag nag-announce, wala na, hindi mo na alam ang mga nangyayari, di ba? Nagtataka ka na, ba't walang pasok? No? So, be updated para alam natin yung mga bagay-bagay. Okay? O ngayon, so I will be discussing naman po yung tinatawag natin mga netiquettes. Okay? So since ang ating po magiging platform is online via Zoom, there will be certain rules and regulations, no, na ating pong dapat sundin in order to keep and maintain our review program as smoothly as possible. Kasi ayaw natin magkaroon ng problema, ayaw natin magkaroon ng kahit anong aberya, considering the fact na meron lamang po tayong 2 buwan, di ba? So kaya hindi tayo pwede magkaroon ng kahit anong problema nga. Di ba? So anyway, so ano nga ba yung mga netiquettes natin? So isa-isay natin. So una, so there will be a Zoom link meeting na ibibigay po sa inyo every meeting or every classes natin. And it will be provided via the group chat or GC natin a few minutes or maybe 15 or 30 minutes before the actual schedule. So kaya kapag 30 minutes or 15 minutes na lamang po nalalabi bago magsimula ang ating klase, standby na kayo sa ating GC dahil isasend po ni Sir Board sa inyo yung Zoom link natin. Okay? Now, kasabay ng Zoom link ay may mga instruction po na naka-indicate or nakalista. Katulad po ng sinend na Zoom link sa inyo kanina nung tayo po magsisimula ng ating orientation. Hindi ba? So, meron mga instruction na nakalagay doon. And one of the instructions is yung ating pong name format. So, it's very important po na susundin natin ang ating name format. Okay? Halimbawa, may nakalagay po dyan, dapat chops. Okay? Tapos, ano ka ba? Is either POE or FOE ka, di ba? Either P or F ka. And then pangalan mo, surname, and then given name or first name mo. Ulitin ko, ha, it's very important na na nakalagay po ang pangalan mo at nakasunod ang format natin. Bakit po? Kasi sino mang hindi susunod sa name format will be removed sa ating pong meeting. At kung ikaw po ay paulit-ulit, no, na nagko-commit, no, ng ganitong klaseng offense, no? Kala mo krimen, di ba? Pero felony man, yung offense man yan. So you will be disbarred from our meeting and pwede pong mapunta yan sa pagiging disqualified sa ating review program. Ibig sabihin po, hindi ka na papapasukin kahit kailan, okay, sa ating pong meeting. Kasi po ganito yan,
So kaya po sinusunod natin ang ating name format upang maiwasan natin na may mga pumapasok na hindi naman po enroll sa ating pong review program. Okay? So at saka para mamomonitor natin kung sino ba yung mga uma-attend, and ano ba yung mga nangyayari, of course, sa ating pong meeting, 'di ba? So kaya please pakisunod po ang ating name format. Pangalawa, so meron tayong chat box na diyan po kayo gagamit o gagamitin niyo 'yan to interact with our lecturers katulad ng ginagawa niyo ngayon, 'di ba? So ngayon, we will allow you or we will let you use the chat box para pag may tanong kayo, yan po yung mabibigyan ng pansin ng ating lecturer. Kasi nga gusto natin interactive ang ating discussion, hindi ho ba? Pero ito, please lamang po, wag po nating i-spam ang ating chat box. Ibig sabihin po, wag tayong magsisend ng kahit anong irrelevant or inappropriate na mga bagay sa ating chat box. O yung ating po mga criminology reviewees, alam nyo yan. Kasi kanina, yan po ang ating naging concern, di ba? Meron pong, kasi kanina po sa mga enrolled po ng criminology review, may mga nagsisend no, ng inappropriate sa chat ng Zoom meeting which distracts the class. So, kaya ang nangyari, hinanting ni Sir Borge no, yung nag-send na yun at ayun, pinatawan ng bitay kamatayan. Kaya kung ayaw niyo po matulad doon, please, huwag niyo pong i-spam ang ating chat box para yung mga tanong ng mga ibang classmate ninyo mabibigyan pansin ng ating pong magiging lecturer. Okay? Pangatlo, turn off your audio and video during the class. Okay? So ngayon ganito po. Kapag pasok pa lamang po ng ating Zoom meeting, meron na po agad na standard settings na naka-off ang audio and video. But in some cases kasi minsan nagkakaroon ng technical problem or minsan nakakalimutan na i-off yung audio and video kaya may mga pagkakataon na na-allow yung audio and video. And please, paki-off ang audio and video bago pa man sumali ng ating Zoom meeting. Ganito yan eh. Pag clinic mo yung link ng Zoom natin, hindi naman agad na papasok ka ng klase. Meron po munang preparatory interface no na ipapakita si Zoom sa iyo para tingnan mo kung okay ba yung itsura mo, 'di ba? Kung gusto mo ba naka-on yung audio or naka-on yung video, etc. So, doon pa lamang po i-turn off mo na kagad diyan, ha? Bakit po? Kasi upon entering our Zoom meeting, pag naka-on ng iyong audio, maririnig po ng ating buong klase yung mga background noises, okay, sa paligid mo. At pag naka-on ng video mo, maha-highlight ka po sa ating pong Zoom meeting. It's either kapag ongoing ang lecture natin tapos late ka nag-join, maaagaw mo spotlight ng ating pong lecturer. In the worst case scenario, baka may makita kami ng mga bagay-bagay na hindi dapat makita. Kasi for the information po ng lahat, especially yung mga enrolled lang ng FOE at POE, marami na po kaming mga experience na during the lecture and during the classes, may mga nakuha ng video at sa mga nakikita o sa kanilang video, hindi po maganda at hindi po kaya-aya. May mga iba pa nag-helicopter pag ongoing ang classes, lumulutang yung katawan nila. So sana wag po natin na maranasan yung kasi nakaka-distract sa ating klase. Okay? Sir, paano po i-change ang name? Kapag papasok ka po ng Zoom meeting natin, may option doon kung anong pangalan ang ilalagay mo. Okay? Kung wala naman pong makitang option, sa Zoom app mo, doon po sa settings, nakalagay po doon yung pangalan. So kung ayaw mo ng manual ilalagay yung pangalan mo, sa Zoom app pa lang ng phone mo or kung naman computer mo, palitan mo kagad yung pangalan sa settings. Para every time na papasok ka, automatic kagad na nakalagay yung pangalan mo. Hindi mo na kailangan mag-manual na input o maglagay ka. Kasi minsan kapag hindi mo inaayos ang pangalan mo, nakalagay dyan yung pangalan ng cellphone mo eh. Parang kanina, may estudyante akong pangalan niya Infinix, Android, no? Super Saiyan, robot yung estudyante namin kanina, di ba? So, para maiwasan po yun, so i-set up mo kagad ang pangalan mo, okay? Pangapat, ano pa? Ito. So we let you interact with our lecturer and of course we let you interact with your co-reviewees. So isa sa magandang paraan, isa sa magandang habit na dapat i-develop ninyo, magtulungan kayo pag nagre-review. Pag may tanong ang classmate ninyo at hindi napapansin ng lecturer, sagutin ninyo kung alam niyo yung tanong niya. And do not answer na pabalang
or sarcastic. Okay, kasi tandaan ninyo, tulong-tulong kayo dito eh, 'di ba? So ang aim natin makapasa kayo lahat, okay? Tsaka tandaan mo no, karma na lang ang babalik sa iyo kapag tinatarantado mo, 'di ba, yung mga classmate mo o kung sino man, okay? Kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gagawin, 'di ba? Yun lang naman ang logic natin diyan. So interact with each other positively and fruitfully para sama-sama tayo mapasa sa isa inyo pong examination, okay? O next, panglima, wag po nating i-share ang Zoom meeting link sa hindi naman po enrolled sa ating sa ating review program. Okay? Isa sa mga pinaka cardinal sin, okay? Okay naman grave offense no na pwede mong magawa sa ating pong review program kapag i-share mo o kinakalat mo ang link ng Zoom sa hindi naman enrolled. Bakit po? Una sa lahat, okay? Kapag ginawa mo 'yan is mai-infest ng mga iba yung ating pong klase. Na may mga iba nang gugulo sa ating pong klase. Okay? Ano pa? It would be unfair para sa mga naka-enroll at mga nag-avail o nagbayad sa ating programa. Imagine mo may mga iba uma-attend, di naman nagbabayad, 'di ba? So unfair naman 'yon. Pangatlo, it would be a breach of privacy para po sa ating lahat. Okay? And pangapat, most importantly, pwede po kayong makasuhan diyan. It is an offense, criminal liability po 'yan. O kasi yan po ay nakasad sa ating batas, particularly intellectual property yan and data privacy. So kung ayaw po natin na makulong o kaya makakasuhan, please lang, wag po nating isi-share yung Zoom meeting link natin. Kahit pasabihin mo na tropa mo naman yan, kakilala mo naman yan, gusto mo matulungan o etc. Still, please respect yung ating pong regulation na wag isi-share ang meeting or Zoom link sa iba na hindi enrolled sa ating programa. Okay? Panglima, treat everybody with respect. Ito, let's make it short. If you want people to respect you, then learn to respect other people. Okay? Respect begets respect. Tayo po, magkakaparehas po kayo ng mga reviewees. At ang mga lecturer, tandaan po ninyo, senior po sa inyo yan, ha? Hindi lang mas matanda, mas ahead pa sa inyo yan. O kapag nakikipagbiro ng lecturer, makipagbiruan kayo. Pero know when to stop. Know when to have boundaries. Okay? Pag seryoso, seryoso. Pag biruan, biruan. Kami mga lecturer naman po, pag nakikipagbiruan naman, ibig sabihin po gusto nating ma-enlighten yung mood ng ating klase, di ba? Pero kapag seryoso, know when to stop syempre. Kasi kailangan din natin magseryoso para ma-absorb natin yung mga pinag-uusapan o mga pinag-aaralan po natin. Okay? So yun, ang ating mga netiquettes, yun ang ating mga rules to be followed and mga dapat po nating sundin. Okay? So kung gusto nating maging smooth, maging maayos, at kung gusto nyo makapasa sa board examination, hindi lang po importante na mag-review kayo ng maayos, kasama rin po dito na i-maintain natin na meron tayong order at meron tayong what you call this? Maayos no na review program. Okay? So I hope or we hope na susunod po tayo sa mga do's and don'ts na to o sa mga netiquettes para hindi po tayo makaranas ng mga consequences. Okay? So yun po ang ating netiquettes. Okay? And now, for the other matters. Dito, ang i-cover po ninyo yung mga importanteng bagay lalo na pagdating sa araw ng mismong inyong examination. And for this topic, it will be covered by one of your lecturers, si Sir Jason Espejo, or more famously known as Sir Hasta la Vista. Okay? So makinig po tayo kasi dito po nakasaad o nakalagay yung mga importanteng bagay na dapat po nating ginagawa, gagawin at dapat sundin sa mismong araw ng inyong pong examination. Okay? So kung ayaw nyo ma-disqualify sa exam, ayaw nyo mapaalis, mapauwi, etc. So makinig po tayo at sundin natin ano man ang sasabihin at papaliwanag ni Sir Espejo. So Sir Jason, take it away. Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Okay? Pag-usapan po natin yung mga gagawin nyo po pagpunta po ninyo sa ating pong examination center. Unang-una na dyan, kung ano po ba yung ating susuotin. Siyempre, pagpapasok po tayo ron, kailangan naka-plain white shirt po tayo or plain polo shirt po tayo, no? Okay, pwede pong t-shirt, pwede pong blouse kapag babae ka, and polo shirt po. At yung pantalon po natin, dapat po dark lamang. Okay, pwedeng maong, pero ang usapan dark lamang po.
Okay? Pwede pong dark at pwedeng slacks at yung sapatos po natin kailangan puti lang. Baka mamaya mag-combat shoes ka, examination pa lang, okay? Baka paglabas mo ng examination center, may ranggo ka na. Ang angas mo nun, okay? Ayan po. Examine is not in the prescribed attire will not be allowed to enter the examination. So, meron pong pinapalabas examination center po na hindi sumusunod sa ating pong dress code, no? Yung suot niya nung nakaraan sa pag-exam ay medyo yellow, yung dirty white. So, anong ginawa po? Pinauwi po siya. Okay? Next. Sir, ano po ba yung mga dadalhin namin kapag kami po ay mag-e-exam? Unang-una na po dyan yung ating pong NOA. Ano po yung NOA, sir? Ito po yung ating pong Notice of Admission. Ito po yung titignan sa inyo ng proctor, no? At pipirmahan, pati yung mukha nyo dyan na nakalagay, titignan kung ikaw mismo. Kasi nagkataon po na yung nag-exam ay hindi siya. Pina-exam niya sa iba. So nahuli po yan at naban po siya sa ating pong NAPOLCOM, no? Sa civil service, sa board exam, nangyayari po yan taon-taon. Okay? Kasi po, yung NOA po natin, yung Notice of Admission po natin, meron po tayong mismong mukha po dyan. Okay? Natitignan niya ng proctor. Ano pa? Yung ating pong pencil, dapat number 2. Bakit po number 2, sir? Kasi po, yung nilalabas po na carbon niyan, yung tinta po niyan, yun po yung binabasa ng ating machine. Okay? At iwasan po natin mag-erase sa ating pong answer sheet. Okay? Tatandaan natin, pag tayo po ay nag-erase, hindi po yan mababasa ng machine. At ang pangit po doon, no, ikaw ay mali na. And then, syempre, pag tayo po ay papasok at mapatunayan ikaw po talaga yon, no, yung nakalagay sa Notice of Admission, dapat magdala ka ng iyong valid ID. Okay? Kailangan po ng one government-issued ID na meron pong pirma ninyo. Nakaparehas po ng nasa NOA ninyo. Kasi po, sa atin po, sa mga papasukan mong examination center, no ID, no entry po yan. Mongol number 2 po yung pencil na gamitin po natin. Tama po. Hindi po number 1. At sana po yung manipis lang. Kasi po may Mongol number 2 na napakataba. Tatandaan mo, isang araw ka lang mag-exam, hindi isang buwan busit ka. Ha? Yung manipis lamang po. Okay? Okay, next, sir. Then yung mga pinagbabawal. Sir, pa-clarify yung shoes na susuotin. Okay, balik tayo, sir. Yung susuotin po natin na sapatos ay kulay puti lamang po. Rubber shoes po ang nakalagay na format o dress code sa ating pong civil service and penology officer examination, sir, di ba? Okay, nakalagay doon white shoes po kasi. Opo. Dominant, okay, pwedeng white or the dominant white. Okay, wag lamang pong black. Kung wala po kayong manghiram po tayo, kung wala po talaga, wag po talagang mag-sandals, mag-chinelas kasi po marami po talagang pinapalabas. Okay na po? Sir, yung NOA po ba? Yun po ba yung application receipt? Yes. Okay? Ayan po yung pipirmahan ng proctor ninyo kapag kayo po ay mag-e-exam. Katunayan po yan na kayo po ay nag-exam. At huwag nyo pong wawala yan. Dahil pag pumasak po kayo sa pag pumasak po kayo sa exam, yan po, babalik po kayo sa civil service para i-present yung NOA ninyo at bigyan kayo ng certificate of eligibility. Kaya napaka-importante po niyan sa pagdala mo sa araw ng examination. Okay, sir? Next po. Yan, yung mga pinagbabawal. So, ang pagdadala nito sa araw na examination center ay magiging problema mo. Bakit? Okay, magdala ka ng mga deadly weapon katulad ng firearm and explosive, no? Or explosive. Bawal na bawal sa araw ng examination center na merong ang cellphone. Meron pong naban nung nakaraan diyan. Okay, meron pong 3 oras na exam. Nakaka 20 minutes pa lang siya. Ano ang nangyari? Ang ginawa po niya, no, nag-CR siya ng 2 beses. At nung sinundan siya ng proctor, ano ang nangyari? Nagbo-browse siya ng tanong sa Google at nakikita na yung cellphone ay nasa kanya pa rin kahit nag-exam na. So pinauwi at binan na siya, no, lifetime hindi na siya makakapag-exam. Okay? So wag na wag po tayo magdadala ng mga deadly weapon katulad ng baril kasi hindi naman natin yan gagamitin sa araw ng exam. Ano pa? Bawal na bawal po natin magdala ng mga smartwatches, pati na yung mga earphones na may Bluetooth. Okay? Bawal na bawal po yan. Yung mga, may katanungan? Pwede po ba magdala niyan pero isurrender na lang sa kanila? Mas maganda na wag. Alam niyo kung bakit? Nangyari po yan last exam na nagdala sila
Ngayon, hindi nila alam kung kanino ipapatago. Sinabi na ng proctor, kasi may mga proctor na talagang snappy. Nakalagay ng bawal, bakit dinala mo pa? Okay, ilalagay yan dun sa labas ng examination center ninyo. O makisuyo ka pa mamaya, tirador pa yan, mawala pa. Okay? O kaya magdala ka ng kasama mo na pwede bang maiwanan po. Sir, bakit po walang exact location nakalagay sa NOAA? City lang po ang nakalagay. So, yan po ay pag-uusapan natin pag lumabas po ang inyong room assignment kung saan ka po nag-apply ng exam. Okay? Lalabas po yan doon. Then, bawal po ang review materials. Okay? Pagpunta mo sa examination center, dapat wag mo nang bibigyan ng sakit ng ulo yung proctor dahil pag nagalit sa iyo at pinagalitan ka noon, hindi ka makakapag-focus sa exam mo. Okay, next sir. Next. Yan, be punctual, no? The NAPOLCOM PNP examination ay magi-start po ng 8 AM pero hindi dapat 8 AM. Okay, edit sir, no? FOE tayo, no? Sorry. Okay, yan. Sir, saan po nakukuha ang NOAA? Yan po ay nakukuha kapag po kayo ay nakapag bullshit sa nakukuha ng NOAA. Diyos ko po, Rude. Okay, makukuha po yan kapag po kayo ay nag-file na po sa ating pong Fire Officer Exam and Penology Officer Examination. So, nakapag-file ka na, nabigay mo na yung mga requirements na kailangan mo na, bibigyan ka po ng NOAA. Okay? So kapag habang wala pa kayong pasok at di pa nag-i-start, asikasuhin nyo na po yung mga requirements natin. Tatandaan, alas 8 ang pasok pero hindi dapat alas 8 na nandoron ka na. Mas maaga ka dapat. Kasi kapag na-late-late ka dyan, patanga-tanga ka, naniniwala ka sa Filipino time natin, pag sinasabing on my way, pagigising pa lang yan. Tama? Ayan. Pwede ka saraduhan ng gate at hindi ka na makakapag-exam. Nakikita nyo naman sa social media, diba nag-iiyakan? Nung umaarte, hindi ako pinapag-exam. Galing pa ako sa ganito. Nagpa-xerox lang ako nung kung ano-ano. Dapat, bago pa lang mag-exam, no, naging ready ka na. Kaya bukas lang exam, dapat bukas alam mo na kung saan ka mag-exam. Hindi yung ngayong araw mo palang aalamin kung saan ka saang lugar ka mag-exam. Baka mamaya, traffic po dyan. Kaya yun yung magiging problema natin. Okay? Mas maaga ng isang oras, nandun ka na. Kumain ka na. Okay? Bawal kumain sa loob ng examination center, bawal magdala ng pagkain. Okay? Bawal, walang break time yung 3 oras po na yun. Magdala kayo ng chocolate, guys. Pampagising po yan. Okay? Katulad nung estudyante namin nung nakaraan sa POE, 'di ba? Nagdala ng chocolate. Ang taas ng average. Kaso nga lang, hindi nala yung chocolate, no? Isang box ng Platops, 200 pieces na ubos niya sa loob ng tatlong oras, nagkaroon ng diabetes. Dapat yung isang chocolate lang, katulad ng mga sneakers. Ayan. So, just kidding lamang po. At dapat, matapos mo ang iyong exam sa loob ng 11 a.m. So, meron po tayong 150 items, no? Simula 8 a.m. pag binigay po sa inyo yan, dapat masagutan mo na at tapos mo na before 8 p.m. Tatandaan po natin na una tayong magsasagot sa questionnaire. Lalo na yung mga computation dyan, no? Yung computation, yung likod ng inyong questionnaire, doon nyo po i-compute. Wag na pong dumihan yung answer sheet po natin, no? Ayan po, strictly no cheating. Okay? Gagawin mo pa lang, alam na magbabantay sa yan. Napakatagal na niya nga nagbabantay dyan o proctor dyan. Kaya, kilos mo pa lang, alam niya na kagad kung ano yung mga binabalak po natin. Okay? So sa 150 items, no, dapat makakuha tayo ng mataas na score. Okay? Kasi ang passing rate po natin sa Penology at ating Fire Officer Examination ay 80%. Hindi katulad sa NAPOLCOM na 70%. Okay? 80%. At naniniwala ko na lahat na nandirito sa CHOPS Review Center ngayon na nagre-review ay hindi bababa sa 80% ang average. Kasi pag nandito ka, no? Okay? Sigurado na 85% na ikaw ay papasa at mataas ang average mo. Kasi nakita nyo naman sa likod ng aking pong background, mataas po ang passing rate natin at meron pong mga listahan po yan. Okay, next, sir. Para mapag-usapan yung open forum. Ayan, pakita ka, sir. Sir. Okay, so yun yung ating mga
important matters, no? Lalo sa mismong araw ng ating pong examination. So yung room assignment natin, i-announce yan ng Civil Service Commission a few days before the actual date ng inyo pong examination. Okay? Sir, hina po ng audio nyo. Mahina ba? Simula pa kailan? Kanina ba o ngayon lang naman? So baka mamaya hindi nyo pala narinig yung mga sinasabi ha. Okay naman, okay naman. Oo. Sir, ilang item ba dapat ang tama kung 80%? Kung 80%, 120. 120 ang dapat na maitama mo. Pero remember, ito lang po tip para sa inyo ha. Huwag kayong magsesettle sa 80%. Hindi porket sinabi ng Civil Service Commission na 80% passing rate, ang goal mo 80%. No, always aim for 100%. Though it might seem impossible, pero syempre, mas okay na ang goal mo 100%. Para yung mindset mo, yung preparation mo, 100% din. Kung magkulang man yan, at least less than 100, pasado ka pa rin. Di ba? So, wag po kayong mag-rely lang sa 80% o ano man ha. So, always look at 100% passing rate or 100% na score. Okay? 150 dapat, no? 150 or 150 ang maging grade mo. Okay? Last take ko na ba, ano? Last take ko na po ba talaga, FOA? Yes, opo. Wala na pong i-offer na POH at FOA ang Civil Service Commission sa susunod. This will be the last examination, okay, ng POH at FOA. Okay? O kaya i-take advantage nyo na merong gantong schedule ha. Dapat walang babagsak sa inyo. Okay? Dapat 100% tayo. O kung sino man po bumagsak, isusumpa namin yan. Papatapong ka namin sa Mars. Hindi, joke lang. So huling examination na po ito ha. I-take advantage natin. Okay? Now, meron po ba mga katanungan para sa atin dyan? So this will be the open forum. So if ever na may mga katanungan pa, clarifications, it will now be the time para po ma-entertain namin yung mga katanungan po ninyo. So kung may katanungan man, doon sa ating chat box, pakisabi na lamang po para mabigyan ng pansin yan. Sir, ano po requirements for, ano yun? Wait lang, nawala. Requirements for filing ng POE. Ha? Tapos na po ang filing natin. Pero yung requirements natin, yung mga basic, yung mga documentaries, pictures, mga ganon. Pero tapos na po ang filing. Last, ano pa natapos yan? Last April 7 ba? 8, April 8 natapos ang FOE natin. Hindi ka ba nakapag-file? Kasi usually kapag mag-enroll, dapat nakapag-file na. Kasi yun nga, sayang ang review kung hindi nakapag-file eh. Oo. Sir, pwede po bang national ID? Yes, any government issued ID po. Okay? So any government issued ID, pero ang mas better talaga yan, tulad yan, national ID, like driver's license kung meron ka man, kasi yun talagang nare-recognize ng ating pong Civil Service Commission. Sir, okay lang po ba shoes na may kasamang kulay? Anong kulay po ba yan? So, ang instruction ng ating Civil Service Commission is white rubber shoes. Pero kung may ibang kulay, as long as dominant white naman po. Okay? Basta't mas lamang ang kulay puti. Okay po yun. So yung ID with signature, national ID, wala pong signature. Yung national ID natin walang signature yon. Pero kung napapansin po ninyo may QR code. Diba? So kaya pwede po siyang i-scan para malaman kung talagang legit yung ID mo. Pero para mas sigurado po, para mas sigurado, kung may national ID ka, magdala ka pa ng ibang ID. Kabilang na ang driver's license nga, yung iyo pong UMID, di ba? SSS, TIN ID, yan. So para at least may backup ka, PhilHealth pwede rin, may backup ka para kung sakali mang hindi po tanggapin yung iba. Okay? Sir, ano po dadalhin namin before kami mag-take ng exam? Okay, yung mga sinabi nga po kanina, una yung NOA ninyo, most importantly. Kalimutan mo na lahat, kalimutan mo na may jowa ka, huwag mo lang kalimutan ang NOA mo. Kasi yung jowa mo, hindi po yan mahalaga. Yung NOA ang mahalaga. Yan ang hahanapin sa inyo po sa examination. Pangalawa, yung Mongol, yung pencil, of course, kailangan po yan, pan-shade mo. Pag wala kang pencil, gamitin mo, dugo mo. Sige. So, kailangan po yung pansulat. Pangatlo, mga IDs. Okay? Yung mga IDs natin. Yun ang tatlong bagay na kailangan mong dalhin ha. Other than that, kalimutan mo na. Huwag mo nang dalhin po yung problema mo sa examination ha.
Hindi makakatulong sa inyo yan. Okay? Sir, yung recorded po natin, saan po pwede makita para balikan namin? Yung parang hindi ginawa sa'yo ng ex mo, ano, hindi ka binalikan. So yung ating pong recording, meron po tayong website. Meron po ibibigay sa inyong link na website o kaya naman Google Drive na doon mo po mapapanood yung mga recordings ng ating mga lecture. Para pag di ka naka-attend, pwede ka pa rin makahabol sa ating pong review. Sir, 8 a.m. ba mag-start yung exam? Yes, 8 a.m. Pero tandaan po natin, hindi pwedeng malate. Dapat before 8, nandun ka na. As early as 3 a.m., nandun ka na dapat. Hindi naman po siguro ano. Pero siguro kahit mga 6, 7, para po wala kang pangamba na ikaw ay malilate. Kasi pag once na nagbigay na po ng mga papers, exams, and etc., hindi na po papapasukin kahit na sino. Kahit anak ka pa ng Diyos, anak ka naman ng presidente, hindi ka na papapasukin. Okay? So proper haircut po ba? Yes. Opo, mahigpit po sa atin when it comes to civil service. Kailangan proper haircut and proper appearance po tayo. Closed shoes po ba? Yes. Opo, closed shoes. Okay? Hanggat maaari po rubber shoes. Okay? Kung wala pong rubber shoes, yung similar sa rubber shoes. Hindi po pwedeng makikita yung mga daliri mo sa paa. Okay? Sir, kailan po email exam center? I-announce po yan ng ating Civil Service Commission. Sir, ano po reason ba wala na pong FOA exam at POE? Magkakaroon po ng ibang examination or entrance examination ata, specifically for jail and fire agency na parang pang NAPOLCOM na sila nag-administer. So kumbaga parang bibitawan niya ng civil service at it will be administered na by other agencies like our DILG or BJMP o BFP. Pero hintayin natin kung ano po yung announcement ng ating pong civil service dyan. Okay? Sir, sa website ba na ito makikita yes, nandun din, no, Sir Borch? G Drive o Google Drive ibibigay sa inyo na link, Google Drive, doon po naka-upload lahat ng mga recorded natin. YouTube, nandun sa YouTube din. Viva Max, hindi po kasama. Okay? YouTube and G Drive po yan. Okay, ano pa ba? Haircut for boys, yun nga po, yung proper haircut natin, hindi pwedeng mahaba buhok, hindi pwedeng may kulay. Bago mag-start ng lecture, isasend po nyo soft copy. Yes, opo. Isasend dyan, provided dyan sa ating G Drive. Nandun po yung mga materials natin. Soft copy po yan. Ulitin namin ha. Soft copy, hindi po hard copy. Okay? Pag nahingi ka ng hard copy, bibigyan ka namin ng hard, something hard. Okay? Pero hindi po yung copy ng lecture, basta something hard. Yung PPT po, depende po sa lecturer yan kung magbibigay siya ng PPT. Pwede po tayo magtanong sa lecturer kung magbibigay siya ng PPT. Kapag sinabi niya magbibigay siya, then therefore, ipoprovide po namin yan sa inyo. Pero pag sinabi niya hindi magbibigay, we will respect yung decision ng ating lecturer, hindi siya magbibigay. Okay? Sir, lahat po ba ng subject ng FAR, CLE, papasok sa FOE, yung mga ituturo sa CLE, may mga lalabas sa FOE kasi halos similar naman. Pero di-discuss sa CLE. O kaya still dapat mapasok mo pa rin parehas ng klase ha. Kasi meron pa rin siyang mga differences kahit papaano. Okay? Ano pa ba? Meron po bang mock test? Yes po, meron po tayong mock exam. Yung mock board po natin, kasama po yan sa ating review program na pinakita po kanina ni Sir Borge. Okay? Sir, pwede ba yung kulay red na halos puti shoes? Basta dominant white. Ibig sabihin po ng dominant white, mas lamang po yung kulay puti. Okay? Mas lamang kulay puti. Sir, semi-kalbo kapag mag-detect ng exam. O pogi pa din. Hindi mo pwedeng gayan yung ako. Kasi ako to eh. Oo, pero ikaw, ay bahala ka sa buhay mo. Hindi, biro lang. Yes, as long as proper haircut naman po. Ang bawal lang talaga yung mahaba, may kulay, at yung may mga iba't ibang disenyo. Basta proper haircut ang dapat po sa atin. Sir, maaga magsasend ng soft copy. Opo, magbibigay tayo ng mga notes as early as possible once na maging available po yan. Sir, pwede po magdala ng calculator. Sa instruction po ng Civil Service Commission, wala pong nakalagay doon. At since wala nakalagay doon, hanggat maaari wag tayo magdadala. Kasi sa mga examination, even board examination ng PRC, pinagbabawal po ang calculator. Bawal po talaga yan. Kaya po tuturuan kayo ng ating mga lecturer sa numerical na mag-compute gamit lang po ang mga daliri ninyo at mga utak ninyo.
O kung wala kang daliri at wala kang utak, problema natin yan. Okay? So kahit pa paano, bawal pa rin po ang calculator. Okay? Sir, required bang pulang brief? Oo, required yan. Tapos lunukin mo at kainin mo. Bawal po. Hindi po ano yan ha. So, hindi, biro lamang po. So, yung pulang brief na yan, paniniwala lang po yan ha. Ang mahalaga po, mag-review ka. Kasi kapag di ka pumapasok, tapos nagsuot ka ng pulang brief, so papakain namin sa yung pulang brief na yan. Hindi po totoo yung ganyan na mag-review po ng maayos. Huwag umasa sa mga paniniwala. Sir, sa girls po, bawal po naka-nails. What do you mean po, Miss Aubrey? Yung po ba yung nakakulay ang nails natin? Hangga't maaari po, as we have said, presentable po ang ating po mga itsura. Para po maiwasan na magkaroon ng problema, on that day po, ipalinis po natin ang ating mga kuko. What I mean is that kung meron pong kulay yan, patanggal po natin. Kung may mga gel yan o kung ano man yan, ipatanggal po natin. Extension, patanggal po natin. Isang araw lang naman po yan Isang araw lang naman yan. So maybe we can afford na hindi po maging maganda sa isang araw, di ba? Pero I'm sure naman, basta chops review, pogi tsaka maganda yan, di ba? Pero syempre, yung lecturer mas pogi. Yung notes po, kailan po? Ibibigay po yan as soon as possible. Piniprepare lang po natin yan. Okay? Sir, di ba hiwa-hiwalay po kami pag mag-exam? Opo, hindi po pwede magkakatabi. Kasi magdadayang kayo niyan, di ba? Mga matang lawing pa naman kayo. Pag ako po may maganda katabi, pambihira ka naman. Pag ikaw may maganda katabi, madidistract ka. Hindi ka makakapagsagot ng maayos. Dapat katabi mo, proctor anong pangalan mo? J.R. Chavez. Sabi ko sa Civil Service Commission, itabi ka sa proctor para ikaw hindi ka makapangopya. Hindi, joke lang. Hindi po, magkakahiwalay po tayo. Hindi po pwede magkakatabi sa examination. Okay? Sir, parang walang pahinga. Kaya nga Team Zombie. Oo, hindi pwede magpahinga sa chops. Gusto mo magpahinga, wag ka na mag-enroll sa amin. No? Ganun yun. Tinan mo nga ako, paus na. Hindi, syempre, sacrifice lang naman, di ba? So, konting panahon na sacrifice lang naman to. At ang kapalit naman yan, yung success mo, di ba? Yung pagkapasa mo sa examination. So, sorry po, kaka-join ko lang po. Hanggang ilang taon po qualified pwede makapag-apply sa BGMP? Well, according sa ating pong batas, until 30 years old po, ang pwede mag-apply sa ating BGMP. 21 to 30 years old, ang pwede mag-apply po. In some cases, pinapayagan po yung beyond 30, pero yun naman po para sa mga tinatawag na waiver, waiver or age waiver applicants po. Pero yung generic po natin na rule is until 30 years old ang ating pong age. Okay? Naka-gel polish po. Yung tulad nga po, Miss Aubrey, hanggat maaari po, maging presentable po. So sa isang araw na yun, sana po patanggal natin yung mga gel polish, yung mga kulay ng kuko natin. So para kahit papaano, wala tayong magiging problema. Kasi baka mamaya, maging mahigpit yung proctor ninyo, pag may nakitang may kuko ka, papatanggal yan. I mean, yung kulay ng kuko mo, baka ipatanggal. So baka hindi ka papasukin kasi. Para maiwasan yung mga ganung bagay, mas mabuti po siguro na linisin natin kahit isang araw lamang po yung ating mga sarili. I mean yung kuko. Okay? Pero dapat malinis palagi araw-araw para hindi ka mabaho. Okay? 3 license, yes. Oo. Meron kang criminology license, FOE license, POE license. Pag nag-apply ka, rango mo, sabi nga ni Sir hasta la vista, mythic ka na. Ikaw na yung magiging chief PNP. Ano pa? Chief BJP, chief BFP ka na. Ikaw na pumalit sa presidente kung gusto mo. Hindi, comedy. Siyempre, gusto natin maging masaya yung ating pong review, di ba? Ayaw naman natin ng boring. Para at least, maging masigla tayo palagi, di ba? Sir, pwede po ba magdala ng inspiration? Sino dadalhin mo? Si Kobe Bryant? Yan talaga pangalan mo, Kobe Bryant? Ang galing, no? So, paano inspiration ba yan? siguro magdasal ka na lang, picture, sige, pwede naman. Ng jowa mo. Kung wala kang jowa, edi sorry. Hindi, biro lamang po. So hangga't maaari, wag tayo magdadala ng mga bawal para po hindi tayo magkakaproblema. Sir, may G-class po ba tayo for FOE? What do you mean G-class? Yung G-Drive? Yes po, meron po tayong mga G-Drive na nakalagay. Google Classroom. Meron po ba, Sir Borge? Meron po. Opo, may ginagawa. Meron po tayong ibibigay na Google Classroom sa POE at FOE po natin. Okay? Para po nandun lahat ng mga kailangan natin. Sir, possible po ba magbanggaan yung schedule ng COE at FOE?
O gaya nga po ng pinakita kanina ni Sir Borge, yes po, may mga possibilities po yan. O, pero, syempre, time management po tayo. Okay? So, kung ano yung dapat mo yung priority mo. Kung hindi mo mapasukin yung isa, meron naman tayong recording para mabalikan mo. Na parang hindi ginawa sa nung ex mo nga, di ba? Ano pa? Sir, kaka-join ko lang po. Paano mag-take ng FOE? Ano ibig mo sabihin dyan, Miss Justin? Miss Justin ba? Yeah, Miss Justin May. Ano po yan? 150 examination and then multiple choice po yan at yung mga subject po na atin pong pag-uusapan ng mga itatanong po sa ating examination. Sir, may susulatan po ba doon for computation? Yes, for numerical, ang kadalasan po pinapagawa, yung likod ng examination paper ninyo ang pinapagamit para po maging scratch paper. Okay? So, para po makapag-compute kayo doon. Kung ayaw mo naman, yung damit ng katabi mo, gamitin mo as a scratch paper. Sige. Sir Chaps, pogi pa rin kahit wala ng tulugan. Yes, yan ang Chaps. Pogi pa rin. Sir, paulit po sa niyas ng mga babae. Wag mo tanggalin yung kuko, Vincent. Wag yun. Torture na yun eh. Hanggat maaari lang po, malinis po ang ating mga sarili. Pero sa isang araw na po yan, siguro kahit maaari naman po, hindi naman kalabisan, di ba? Tanggalin po natin yung ating mga gel polish tuloy, nail polish, yung kulay ng kuko, di ba? Yung cuticles, yung mga ganyan, yung mga highlights na yan. Kasi para po hindi tayo maka-encounter ng mga problema. Sa mga babae po, magdala kayo ng buhok. Ano? Tali. Sorry, correction. Sorry po, wala pang peke sa sir ninyo. Magdala po ng pantali ng buhok para po nakapusod yung mga buhok po ninyo kasi hindi pwede nakalugay ang mga buhok po ninyo. Siguro sabi ng mga iba dito, ganito pala sa chess, mga siraulo yung mga lecturer. Ganun talaga. Ano ba gusto nyo? Seryoso tayo? Di ba? Life is too serious eh. We will make it as happy as possible, syempre. Sir, multiple choice po ba? Opo, multiple choice po yan. Sir, slacks po na pants? Yes, opo, as long as black po yan. Ano po reason ba't walang FOA next year? Bibitawan po ng civil service at baka po hawakan na po ng DLG. Pero hintayin po natin yung announcement nila. Sir, kamukha mo si Bossing, Lapastangan, John Ray. Ikaw simula ngayon, sinasabi ko ka Sir Chaps, i-disqualify ka namin sa review program. Hindi ka na pwede umattend. Lapastangan ka. Hindi, biro lang. Ayan ang gusto namin. No? Ilang items, sir? 150,000 po. Hindi, 150 items po ang examination nyo. Sir, pwede ba mag-file ng POE? Unfortunately, hindi na po. Kasi nagtapos na po ang filing natin noong April 8, no, yung ating filing. Sir, salamat sa advice. Hindi po ko titingin sa babae. Yan, tama, JR. Huwag ka tumingin sa babae. So, ang mga babae, hindi porket laging tama yan, tama sila. Sa board sa examination, mali ang mga babae. Hindi po yan ang tama. Tumingin sa examination paper at sa mga materials. So, huwag sa babae. So, huwag mong paniwalaan na sinakasabihan, tama ang mga babae. Mali po yun. Okay? Sir, may sasend po ba soft copy bukas? So Google Drive. Parehas po. Pero commonly ang ginagawa po natin, ina-upload sa Google Drive yung mga materials. Okay? May question po ba about personal info? Parang civil service po? Yes. Sa general info, tinatanong po yun. Yung mga tungkol sa ating pong paligid o yung mga current events, nagtatanong po yan. Sir, kailan po ulit yung filing? Wala na po sa susunod na examination. Natapos na po ang filing noong April 8. And the next exam, wala na po tayo next exam. Ito po ang last exam ng POE tsaka FOE. Wala na pong kasunod. Kaya take advantage na may examination ngayon. Ipasa nyo po yan, para kapag kayo po nakapas at papasa naman talaga kayo, board passer kayo ng criminology, NAPOLCOM passer, POE tsaka FOE. Pag nag-apply ka, ikaw na yung next presidente ng Pilipinas. Ilang items ng POE? 150 items po. Tapos na filing? Opo, last April 8 pa po. Last April 8 natapos ang filing po ng ating FOE tsaka POE. Tapos na po ang filing. Kaya po di ba yung enrollment po ninyo, tinatanong po namin palagi o tinatanong ng admin kung nakapag-file ka na. Kasi masasayang po ang inyong pagre-review kung hindi kayo nakapag-file. Kasi nga po, hindi kayo makakapag-exam. Kaya during enrollment, sinisiguro namin, tinatanong namin kung nakapag-file kayo. Good evening sir, ilang oras po ang 150 items? 3 hours po, between 8 a.m. hanggang 11 a.m. po. Sir, bukas mapapanood namin recorded mo.
Anong record ko? Ito yung orientation natin. Yes, opo, naka-upload po yan sa ating Google Drive. Para po, kung gusto mong palagi makita yung tsura ko, kung na-inspire ka sa akin, pwede mong panoorin. Para di ka na mahirapan, punta mo lang yung Facebook page ko para makita mo yung picture ko doon. Kung gusto mo kong gawing inspiration. I love you too. Pero hindi tropa tayo. Wala pong romantic dyan Para po yan sa inyong Hindi, buset. Okay, so good evening sir. May ano po coverage ng exam ng POE? Okay, yung general info po, general ability, tsaka po yung ating pong specialization. Pag sinabing general ability, yun po yung ating mga information, numerical, logical, and verbal. Yung specialization po, tungkol po sa ating jail, kulungan, PDLs, pag-aalaga ng mga preso, admin ng BJMP, etc. etc. Okay, yun po yan. Sir, paano po pag 6 daliri sa paa? Ano? 6 daliri sa paa. Pero maayos naman po. I mean, nakapag-shoes naman po na maayos. Pwede po mag-apply sa POE. Sorry po. Polydactyl ang tawag dyan. Mag-apply sa POE. Sa jail. Pwede naman yon as long as hindi naman siya magiging hadlang sa pagganap mo ng iyong trabaho bilang jail officer. Pinapayagan naman yan. So, as long as di siya makakahadlang sa trabaho mo, pinapayagan naman yan. Sir, nakalagay po, bring to items namin, official receipt, black ball pen, yung pencil number. Yes po, opo, yung mga nakalagay po na instruction ng civil service, yung po ang ating susundin. Okay? Huwag po kayong magdadala ng hindi po nakalagay. At huwag yung dadalin yung mga sinabing huwag dadalin. Okay? Sir, tanong lang po, kung hindi nyo po mamasamain, ano po ganyan ang po? Okay. Yung ganyang katanungan, alam mo, Ives, no? Pag kung yung tanong na pogi ako, alam mo, wala, actually, ano yan it's God-given gift sa akin yan. Dahil pinagpala ko ng may kapal, kaya ganda ko kagwapo. Ikaw, kung hindi ka pinagpala na nagwapo ka, I'm sorry, kasi pero wala akong magagawa dyan dahil Diyos na makakapagsabi niyan. Hindi po ako. Pwede ba magpa-autograph? Of course, basta pasado ka na. Yun ang requirement namin. Hindi lang autograph yan. No? Yayakapin ka namin sa leeg kung gusto mo. Okay? So any advice? Galingan mo. Di ba ang galing ko? Hindi. Seryosohin ang pagre-review. Pumasok palagi. Magtanong pag may hindi naintindihan. And iwasan ng mga distractions. Okay? Ilang buwan lang na preparation to. Sacrifice lang. Eventually, pag nakapasa na, dire-diretso na po ang iyong success sa buhay. Tandaan niyo po yan. Okay? And most importantly, huwag kalimutan magdasal. Kailangan po natin ng gabay ng ating pong Panginoon. Okay? Sinong gwapo, sir? Ako, Gary. Huwag mo nang agawin. Ako gwapo dito. Wala kang magagawa. Okay? Napaka-real talk naman, sir. Payag ka, kamukha mo ko. Payag ka, hindi ka papasa. Hindi, joke lang po. Joke lang tayo. Anyway, so, yun po ang ating pong orientation Maraming salamat po sa pag-attend ng ating pong orientation. At kung may katanungan pa po tayo, maaari po nyo iparating yan sa ating pong group chat. I-chat mo po si Sir Borge, sa ating pong si Sir Chaps, o sa page po ng ating Chaps Review Center. Okay, so any other announcement po, standby lang tayo sa ating pong group chat. Doon po lagi kami mag-a-announce, okay? Para updated po tayo So ulitin ko, wag po nyo i-mute ang group chat natin para palagi updated. And please, wag po tayong mag-spam ng kahit ano sa ating group chat para po palagi po mababasa ng iba kung may announcement man tayo. Okay? Out ka na sir, bebe time muna. So kasalanan ko pa. Sige na, mawalang galang lang, lumayas ka muna, Vincent. Hindi, joke lamang po. Sir, anong oras po tomorrow? Same time. 7 p.m. 7 p.m. tayo bukas para sa ating pong diagnostic examination. Okay? Sir, bakit parang galit ka po? Paano ba naman di magagalit? Tinan mo yung tanong, ba't ang pogi mo? Nakakasawa kasi yung tanong na ganun. Kaya nagagalit ako. Hindi, joke lang. Hindi, gusto ko lang maging masaya tayo, syempre. So anyway, again, maraming salamat. I'm Sir Tulyao, Sir Borge, and Sir Hasta La Vista. So on behalf of Chaps Review Center, we welcome you. Galingan natin. And then sa June 7, sigurado ng pagpasa mo sa ating pong POE tsaka FOE examination. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Have a good evening everybody and see you po sa ating mga susunod na schedule. So thank you very much and God bless everybody. Good evening. Thank you very much sa inyo.